Ngayong araw ay day off nga ni Ate Ronet at nakaisip nga na pumunta nga dito ka na Ali. Pero kahapon pa nga laang ay nakaplano na nga na magluluto nga sila ng bilo-bilo dahil parang masarap nga daw ang ginataang sari-sari. Kaya naman kako nung dating niya ay balata na nga yung kanilang mga panahog na gagamitin sa kanilang bilo-bilo. Dahil hindi nga ako magluluto niyan dahil pagod na nga yung aking buhay, lalong-lalo na nga sa pagluluto. Pero syempre dahil nga marami-rami din naman itong kanyang babalatan ay tinulungan ko na nga din si Ate Ronet na magbalat. Dahil sa pagluluto nga ng ganitong bilo-bilo ay talagang napakarami mo ang babalatan. Dahil karaniwang sinasahog nga dito ay mga lamang ugat kagaya nga ng San Fernando, kamote at saka nga ng ube pero wala nga kaming ube ngayon. Tapos mapapansin nyo dito na parang hindi nga maalam si Ate Ronet sa pagbabalat ng saging pero maalam yan mga mare. Dahil ang may problema ay itong saging na nabili ni Ali sa palengke. Dahil nga kalimetsuhin itong binabalta naming saging kaya naman talaga napakahirap balatan. At pagkatapos ay tinipak-tipak lang namin sa maliliit na bahagi itong aming mga binalatan na kamote at pati nga itong San Fernando. At nang matapos nga kami dito sa aming mga panahog na aming gagamitin ay kako nga kay Ali ay masahin na nga itong malagkit na nabili niya nga sa bayan. Bali dalawang kulay nga pala sana ang aming gagawin dyan, isang puti at isang kulay orange. Pero dahil naparami nga yung aming tubig ay pinagsama na nga lang namin itong kulay puti at itong ang kulay orange dahil nagbabaka sakali nga kami na baka titigas pa nga itong aming minamasa. Pero hindi na nga ito tumigas mga mare dahil nga talagang sobra nga talaga yung tubig nga na nailagay namin. Tapos sa mga oras na ito mga mare ay naghahanap na nga kami dito sa malapit na tindahan kung may tinda nga sila na glutinous powder. Pero naubos na nga daw mga mare at buti na nga laang at kausap nga namin si JR sa mga oras na ito at nagsuggest nga siya na harina na nga lang daw ang ilagay namin. At syempre naging successful nga itong suggestion ni JR kaya naman nakapagporma na kami ng hugis bilog-bilog. At halos inulit-ulit lang namin ang proseso hanggang maubos nga namin itong minasa naming malagkit ni Ali. At pagkatapos ay ginata na nga ni Ate Ronet ito nga mga gata na aming gagamitin. Bali yung una at pangalawang gata nga pala ang kinuha natin dito sa mga nyog na ginagata ni Ate Ronet. Dahil nga yung unang gata yun ang gagawin nating pampalambot dito nga sa ating mga binalatan kanina na mga lamang ugat. Ang bukod sa ron ay mas maganda talaga na kinukuha nga yung pangalawang gata nitong mga gata dahil nga magiging mas creamy itong ating lulutuin kung ang gagamitin natin ay yung pangalawang gata. At dahil nga malapit na ang tag-init kung kaya't yung hukay nga nila Ali sa likod ay kakaunti na nga ang tubig at kakaunti na nga bumalo. Kaya naman kako ay dito na nga lang namin hugasan sa poso itong ang aming mga binalatan na mga lamang ugat. At maging itong mga sago na binili ni Ali ay dito na nga lang namin hinugasan dahil nga mas maganda nga yung tubig dito sa poso. At kahit nga daw tag-araw ay hindi nga raw ito nauubusan ng tubig at halos lahat nga raw ng mga taga dito ay dito nga naigib ng tubig. O diba tapos pineplex pa nga dyan ni Ali yung kanyang singsing na nagkakahalaga nga ng 299 pesos. At syempre pagkatapos ay inuna nga pala naming ilagay itong aming mga niyagasias na mga mais. At isinunod ko na nga ding ilagay itong kalahating kilo ng asukal na brown. At hindi na nga rin nagdagal at isinunod ko na nga ding ilagay itong mga kamote at mga San Fernando. At para nga mag-balance itong tamis ng ating minatamis ay naglagay nga ako ng kaunting asin. At nung kumulo na ay isinunod ko na nga ding ilagay itong ating mga saging na kalimatsuhin. Tapos nung medyo kumulo na, inutusan ko nga itong si Aba na kako ay haluin nga itong aming niluluto. Tapos nung kuluan na nga itong aming nakasala nga ito na nga ang hudyat na dapat na nga naming ilagay itong aming mga bilog-bilog. Pero yung mag-ina nga lang ang pinaglagay ko dyan dahil nga kako ay bibidyuhin ko na nga lang sila. Tapos medyo nag-aaway pa nga dyan yung mag-ina dahil nga binibigla ni Aba yung paglaglag nga dito sa tubig na kumukulo kung kaya't napapaso nga yung kanyang ina. At bali kailangan pala mga mare na talagang utay-utay lamang ang paglalagay nga nitong ating bilo-bilo dito nga sa kumukulo nating ginataan. Dahil para nga maiwasan na ito ay magdikit-dikit at masira nga yung pagkakaporma ng kanyang pagkabilog. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay inilagay na nga namin itong purong gata. Dahil sa mga oras na ito ay luto na nga itong ating bilo-bilo dahil nga mga nakalutang na. At syempre sa bandang huli ay inilagay na nga namin itong mga sago dahil nga talagang hinuhuli ito dahil baka nga malabo. At bukod sa roon, yung mga sagong yan ay luto na dahil nga luto na yan kapag nga nabibili sa palengke. Pero meron din namang hilaw at depende nga sa inyo kung ano nga ang gusto nyong bilhin. Tapos yung mga sagong nilagay namin dyan ay nagkakahalaga nga lang ng isang takal ay 10 piso. O diba napakaganda na ng kulay ng ating bilo-bilo mga mare at kulay pa lang ay napakasarap na. Tapos sa mga oras na ito ay ang iintay na nga lang natin ay ang lumutang itong ating mga kwek-kwek. Charot, hindi yan kwek-kwek, kakulay laang. At syempre sa mga oras na ito ay luto na nga itong ating sari-saring ginataan dahil nga nakalutang na yung ating mga bilo-bilo at yan nga lang ang ating iniintay. At sa totoo lang mga mare ay wala nga talaga akong kahilig-hilig sa ganitong uri ng mga minatamis. Kaya naman kahit sila ay agawan na ay kako ipagtabi na nga lang ako ni Ali sa rep dahil mas gusto ko ang kumain kapag nga ito ay malamig.